Mapagpalang araw po mga kapatid, at nasa devotion na 41 po tayo ngayon. Papatuloy po natin yung parable of the sower at saklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren. At ang title po nating devotion 41 is Hurry is a barrier to hearing God. Ang pagmamadali ay isang hadlang para marinig ang ating Panginoon. Luke chapter 8 verse 13. The seeds on the rocky soil represent those who hear the message and receive it with joy, but since they don't have deep roots, they believe for a while, then they fall away when they face temptation. Sa Lucas Kabanata 8 talata 13 po ay meron daw mga binhi na nalaglag sa batuhan, at ang representation po nito ay yung mga taong nakarinig sa salita ng Diyos, sa mensahe ng Panginoon, tinanggap nila na may kagalakan, pero dahil ala itong malalim na ugat ay naniwala sila pansamantala, pero nag-fall away sila nang naranasan nila yung mga pagsubok at tukso sa kanilang buhay. So tayo pinagpala ng salita ng Diyos. Hurry is a barrier to hearing God. Ang pagmamadali po lagi ay hindi po maganda dinudulot nito, lalo na po sa pakikinig sa salita ng Diyos, dahil para bang isinasantabi lang natin ang Panginoon. Parang sinasabi natin na, Lord, gusto ko nang marinig ang tinig mo, pero 5 minutes lang yung kailangan ko. At sa pagmamadali din po sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi rin to nakakatulong. Marami tayong nakakalimutan. Yung pelikula ni Kevin na Home Alone, nagmamadali yung kanyang mga mahal sa buhay, kaya nakalimutan siya. Kaya hindi po maganda talaga yung pagmamadali. Hurry is a barrier to hearing from God. Yan po yung pinaka-negative effect po nito bilang mananampalataya. Kapag lagi tayo nagmamadali, ay ito po isang malaking hadlang para marinig po natin ang Panginoon. Ang gusto po ng Diyos ay marinig yung ating time, hindi yung mga leftover time lang natin o spare moments natin. Ang gusto po ng Diyos ay siya yung maging sentro ng ating buhay, at nagre-require po ito ng magbibigay talaga tayo ng panahon para mapakinggan natin. Tulad po nating pagde-devotion, hindi dapat minamadali po ito. Kaya unless na magbigay po tayo ng panahon sa Panginoon, magiging parang superficial lang yung ating faith. Ibig sabihin po na superficial, mababaw, hilaw, undeveloped, marupok. Kaya sabi ng Panginoon yung mga binhing nalaglag dun sa rocky soil, sa mabato, mga batugan po ito sa pakikinig na salita ng Diyos. Kaya nga sa bato, batugan. Yung mga batugan po, ayaw nila talaga ng mababad. Gusto nila madalian lang. Kaya sa batuan po nalaglag. Kaya madaling hindi na-develop yung ugat, hindi ito tumubo ng malalim, at madaling nalantat na matay yung pong binhi na yon. Kaya yung shallow rocky soil, it represent a superficial mind. Yung marupok na kaisipan na ito parang madali lang mag-react, emotionally driven, superficial lang yung pakikinig niya sa salita ng Diyos. Excited siya, pero kapag wala na po excitement, hindi na siya highly emotionally ala na, hindi na siya interesado na magbabad o makinig, mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya hindi ito lumalalim, baga mababaw lang talaga, at hindi ito nagsisink in sa kanyang personality. Kaya walang totoong pagbabago. Kaya ang title po ng ating vlog ng aking YouTube channel, Real Talk Gospel, dahil dapat real talk, real change Kaya lang pambobola yung salita po ng Diyos. At kapag ganito po, without roots, we fall into temptation. Marupok yung ating pananampalataya. Madali tayong mahuhulog sa mga pagsubok, bibigay, at madaling matukso.
Ngayon, ang tanong po ay, how do you develop a spiritual roots? Paano ba natin mapapalalim yung ating spiritual na ugat sa Panginoon? Ang sagot po dyan ay start a daily quiet time sa Panginoon. Yung daily quiet time po natin, pag in-schedule natin yan, at least mga 10 to 15 minutes, pwede natin kausapin ng Panginoon. Lord, baka meron po kayong pangungusap sa akin sa pamagitan ng pinag-aralan ko pong salita mo o devotion na aking ginawa. So, mananahimik lang po tayo. Hayaan po natin mangusap ang Panginoon. Ang pagmamadali po ay hindi ito makakatulong na right away instant. Gusto natin mangusap ang Panginoon. Ang pag-aral ng salita ng Diyos o pakikinig sa Panginoon ay parang kumakain ka sa fine dining restaurant, na hindi ka nagmamadaling kumain, kundi dahan-dahan mong tinitikman at nilalasap yung sarap ng yung kinakain. Ini-enjoy mo yon. Kaya mahalaga po na nag-enjoy tayo sa pagde-devotion, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ninanamnam po natin para hindi natin nakakalimutan. Ang madaling kalimutan, yung nagmamadali tayo lagi, nagiging makakalimutin po tayo dyan. Kaya this requires you to be intentional with your time. Kailangan intentional po na magbigay talaga tayo ng daily quiet time sa Panginoon, hindi lang spare time. When you allocate part of your day for a quiet time, you are showing God that you want Him at the center of your life and that you want to hear from Him. So yun po yung ating devotion. Hurry is a barrier to hearing God. Kaya mahalaga po na yung quiet time po natin. Kaya nagde-devotion po tayo. At ang kahalagahan po nito ay dapat malaman natin na hindi tayo lalago sa ating pananampalataya, hindi mabubuksan yung ating puso sa Panginoon kapag hindi natin ibinabad, nagbigay ng time sa Panginoon. Napakahalaga po nito. Dahil pag dumating po yung pagsubok, sabi nga ng isang mga nasa New Testament, kung ating foundation yung foundation na superficial lang, mababaw na foundation, bibigay po ito dahil kulang po yan sa quality material na ginamit, substandard lang, minadali, masisira kaagad po yan pagdating ng bagyo. Pero kung pinagbuti po yung pundasyon, talagang ginamit yung mga dapat na materials at pinagplanuhan na maganda, katulad din po ng ating faith na higit na mas mahalaga, matibay po yan. Kahit anong pagsubok na dumating po sa atin, ay hindi po yan basta-basta bibigay. Hindi yan superficial, hindi yan marupok, hindi yan mababaw, hindi yan hollow, at tiyak na titindig po yan sa anumang bagyo ng pagsubok na darating po sa atin. Kaya ito po yung ating dapat bigyang pansin, yung pagbibigay ng panahon sa Panginoon. Di paano kung ang Diyos naman ang walang panahon sa atin? Imagine po natin kung yung Diyos naman ang magkait sa atin ng oxygen, magkano po oxygen ngayon? Galing po lahat sa Panginoon yan. Yung bibigay natin na time sa Diyos ay ito'y kapakinabangan, hindi po makasarili ang Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos lagi siya ang sentro nating buhay, dahil ayaw niya na balang araw tayo magdusat maghirap pagdating ng pagsubok. Dahil kapag tayo ay hindi nagbigay ng quality time natin sa Panginoon at last resort lang lagi ang Diyos sa ating buhay, tayo rin po yung mahihirapan. Madali tayong bibigay sa mga pagsubok. Kaya may mga taong nagpapakamatay, may mga taong nagbabackslide kaagad, may mga tao na nagiging pasaway, may mga tao na madaling madala ng mga tukso at pagsubok dahil walang malalim na relasyon sa Panginoon, dahil hindi sila nagbigay ng quality time para mapakinggan ang tinig ng Panginoon. Kaya wag po tayong maging katulad ng mga binhi na nalaglag sa batuhan at maging batugan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.